Unahin ko po, kalusugan bilang chairman ng Committee on Health, food security, trabaho at kabuhayan, pabahay, edukasyon, improve kung expanded tertiary education, yung batas na naipasa na po, at syempre, sports at kabataan. Tandaan po natin, isang paraan po na labanan natin ang illegal na droga through sports. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At handa po ako magserbisyo sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko, gagawin ko lang po ang aking trabaho. At susulong ko yung mga proper programs at ipagpapatuloy ko po ang ipagpapatuloy ko po yung programang may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Kasama namin yung Salamat mga sektor ng magsasaka, sektor ng OFW, at pinagkukwentuhan po namin na ang iba't ibang sektor sa ating bansa nangangailangan talaga ng tulong. Kailangan po ng mga lingkod bayan na seryosong magtatrabaho para sa ating bayan. At naipakita na naman po natin noon na tumulong na tayo, nagbigay pansin tayo sa mga bagay na talagang mahalaga sa ating bayan. At kung papala rin po in 2025, yan po ulit ang gagawin natin. Magtatrabaho tayo para sa ating mga kababayan. Sisiguraduhin natin na mga bagay na mahalaga talaga sa taong bayan, yan ang bibigyan ng pansin ng Senado. Naipasa na po natin noon ang batas para sa libreng kolehiyo. Ngayon naman po, pag umiikot tayo, ang sinasabi ng mga nanay at tatay, Senator Bam, okay yung libreng kolehiyo pero kailangan pa rin ang trabaho ng anak ko. Kaya ang nais po nating itambal sa reforma para sa libreng kolehiyo, ang isang batas na magsisiguradong may trabaho ang mga kabataan natin. Reforma sa edukasyon po, whether grade 12, fourth year college, kailangan po ng siguradong trabaho ng ating mga kabataan. Tumatakbo ulit, nagpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy on public order and national defense and security. Doon po ako magfo-focus. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality, and for national defense and security, we will see to it that our national defense posture should be credible enough against foreign invaders. So, yun lang po ang aking gagawin. CMD. Because of that belief na everybody po kasama. Why lakas CMD? Because nakita ko po halos pareho po ang adhikain namin at nalakas. Nakafocus po ngayon ang lakas sa pagtulong po sa mga kababayan natin ng mga mahihirap, poverty alleviation, yan po yung marching order ng Pangulo. And ever since naman po, nakatuon ho kaming magkakapatid sa pagtulong po sa mga mahihirap at mga inapi. With that, yan lang po yung mga masasabi ko. If God wills it, tayo papala rin, we will start working on day 1. Kaya nais ko muling bumalik upang masolusyonan ang dinadaing ng ating mga kababayan. Nagawa na natin ito noon, kayang-kaya nating solusyonan ulit ito ngayon, basta nagtutulungan ang legislatura at ang executive branch. Handa tayong isantabi ang politika upang tulungan ang gobyerno dahil walang kulay politika ang gutom. Gutom ang taong bayan sa solusyon. Gutom ang taong bayan sa mga pangarap. Gutom ang taong bayan sa pag-asa. Kapag walang bahid, tapat at totoo ang pamumuno at paglilingkod, mawawala na rin ang pagiging gutom o gutom ng ating minamahal na mga kababayan. Salamat. Na maisulong natin ang ganap na pagkakaisa sa ating bansa. Kahit kailan, kahit saan, hindi po natin makakamit ang tunay, tapat, at mabilis ang paglilingkod sa lahat ng mamamayan kung wala pong pagkakaisa. Pati pagsulong ng ating bansa ay makokompromiso kung walang pagdadamayan at pagtutulungan sa isa't isa.
Gusto ko pong balikan natin ang mga huling kaganapan na nangyari sa House of Representatives. Napansin po niyo siguro nang dahil lamang sa aking pagtatanggol sa katarungan, sa katwiran at sa mga sariling tuntunin namin sa House of Representatives, ako po ay inaway ng ilan sa aking mga kasamahan na nauwi nga po pati sa paggagawa ng hopya. Ayaw ko po ng awayan, ayaw ko po ng pasiklaban. Ayaw din po ito ng ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Ang sinasabi ko lamang, yung nasaksihan ko personally, nung siya yung nagsilbing Senate President, nakikita ko na medyo naaayon sa propriety at saka yung aming titulo na kung tawagin kami mga honorable members of the Senate. You know, yung mga minsan nagkakainitan, hindi lang naman first time yung nangyari kay Senator Alan Peter Cayetano at saka kay Senator Mig Zubiri. Nangyari rin yan tulad nung aming panahon, meron din nagkakainitan kasi when emotions run high, hindi mo rin makokontrol minsan. Ang importante, hindi tayo tumutulad pa sa nangyayari sa Taiwan Parliament na nagsusuntukan at babatuhan ng silya. Wala po tayo doon at ako'y nananalig na hindi tayo aabot sa ganun. There are many reasons and many factors. Number one is I think the bill that I filed before that has not been acted upon should be pushed through. And that is the right sizing of government. 60+% of the budget of government every year, more than 6 trillion, goes to personal services. And a big chunk also of the 40% left goes to debt servicing. So almost nothing is left to be given, distributed to our people. So right sizing the government really is a very important thing that we should do. And then I would again push for a law that will outlaw fake news, fake contents also, and then the 14-month pay law that I proposed before was not acted upon. That And we then- were all elected officials. My father, my mother, and my brother. And nagpapasalamat po kami sa ng taus-puso sa ating mga kababayan sa patuloy nilang pagsuporta at pagbibigay ng tiwala sa aming pamilya Villar. Talagang ang gusto lang po namin ay makatulong sa nakakarami. Bata pa po ako, palagi na pong sinishare sa akin ng aking mga magulang ang mga pangarap nila, hindi lang para sa aming buhay. Kasi ang papa ko po, inangat niya po ang pamilya niya sa kahirapan sa pamamagitan ng pangarap at sipag at tiyaga. At bata pa lang ako, palagi niyang itinuturo sa amin yun, na kailangan mangarap tayo, hindi lang tayo, pati na rin yung ating mga kababayan, na isang araw magkakaroon tayong lahat ng isang magandang tirahan, isang magandang buhay, at lahat ng mga pangarap ng mga magulang para sa kanilang anak na makapag-aral, magkaroon ng makapagpunta sa doktor, kapag kailangan nila, magkaroon ng magandang bahay, magandang buhay. Dapat mangarap tayo at magsipag tayo at magtiyaga tayo para makuha natin yan. And we need to help others. So that is what my parents have always taught me. And I believe now that is what I want to continue. I believe that kung hindi naman po nakikita yung trabaho, yung dedikasyon, ay iba naman po yung resulta. Pero nagpapasalamat po ako sa walang sawang suporta na ibinibigay po sa atin ng ating mga kababayan. At ni minsan ay ayoko pong disappoint sila. Ayoko po silang biguin. Talagang all I really want to do is share blessings, share my dreams, and work as hard as I can so that my countrymen will also be able to achieve their dreams. Dito. Siguro naman hindi nyo na ako ipagtatanong dahil 3 terms na po ako bilang senador. At bumabalik, kung ako ipapalarin ulit, magiging 4 terms na ako rito sa tulong ng ating mga kababayan. At ang ano ko po ngayon ay, ako po ay nasa tourism, ano po natin yung agritourism, at saka bawat bayan, one product, one town. At yung nga po ano natin. At palalawigin ko po ang naipasa nating batas na pre-legal assistance at tinatawag pong lapid law. Kasi po hindi pa po nila nalalaman ng ating mga kababayan
lalo na po inaapi sa batas na hindi po nila alam na libre po, walang bayad. Kahit sinong abogado na di kampanilya ay pwede po nilang kunin na kasi sa PAW ay hindi po sila pwede maglaban kung PAW to PAW. Ito po kasi pwede po itong pre-legal assistant kung tawagin ay lapid law. Kaya po ako siguro sa experience ko naman, naging vice governor po ako ng lalawigan ng Pampanga na isang termino. 3 terms po ako bilang gobernador. Bali 9 years po ako na nanungkulan bilang gobernador ng lalawigan Pampanga. Kaya at 3 beses na rin po ako, 3 terms na rin po ako bilang senador. Yun lang po, siguro sa experience ko ay pwede na akong manungkulan ulit at ulit. Bigyan sana ako ng pagkakataon ulit. Maraming salamat po sa ating mga Pangulo. Pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi kanino man, laban pa sa iiba, mas maigi na. Piliin na lang natin ang sambayan ng Pilipino. Some pre-election surveys are placing you on the bottom half of the Magic 12. Does this worry you, and what can you say about some observations that baka daw dahil hindi kayo makapili ng isang side between the fight between your family and the Duterte family? Ang aga-aga pa para makinig sa survey. These are all so early. So tingnan natin as this goes. Ako lang, kayod marino pa rin lang. Ganyan naman talaga yung ginagawa ko. So ikot lang ng ikot. Yung ikalawa mong tanong, yung nasagot ko na hindi ako namamangka sa 2 ilog, kundi inaasahan ko na ako ang maging ilog kung saan nagtatakbo ang lahat ng tubig.